Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin po pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino. Ngayon pong March 6 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito sa kanyang daily chart time frame na nitong nakalipas na araw ay bumangga po siya sa kanyang mga resistance line dito at ayan, bumuo pa siya ng kanyang mataas na presyo dito or panibagong resistance line po niya rito sa 30 digits 17508 at yan, may pumapangalawang resistance dito. Yan, isa po itong minor resistance na nasa 30 digits 15945 at kahapon po yung candlestick natin ay ang nabuo ay isa pong malaking bearish candlestick. Ayan, bumagsak po siya. Nagkaroon po siya ng rejection dito at sumabay po yan sa pagbagsak ni Bitcoin. Kaya, ayan, bumagsak po kasi si Bitcoin at meron na po akong na-content dyan kanina. Ayan, at hinatak po nito ang karamihan pong mga cryptocurrencies at kasama na po itong si Fluky Ino. Pero nakikita naman po natin ngayon na ang nabubuong candlestick po nito ay mukhang nakakabawi na po. Ayan, or halos sinusubukan po niyang makabalik. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, meron po kasi tayong balita rito. Why is Fluky down 12% in a bull market? Ano nga ba ang dahilan kung bakit siya bumabagsak? Over the past 24 hours, Fluky saw a drop of 11.53% accompanied by a 12.72% reduction in trading volume, indicating a potential loss of interest among investors. Ayan, kung bumabagsak po kasi ang presyo or bumabagsak ang performance ng isang crypto asset katulad po nitong si Fluky Ino, ay nagpapakita po yan na nababawasan yung interest ng mga investor dito. Nagsisialisan po sila at siguro ay lumilipat po sila sa ibang mga asset. Kaya yan, are whales involved? Ayan, yung mga whales nga ba ay may kaugnayan rito sa pagbagsak ni Fluky Ino? This sudden price decline followed by a period of substantial growth, raising questions about the factors influencing Fluky's market dynamics. Notably, recent whale behavior could be a key contributor. Ayan, malamang ay may kaugnayan dito ang mga whales. Posibleng nagbenta po sila rito, posibleng nag-take profit po sila rito kasi kung pagtitignan po natin ay napakataas yung ayan, sobrang tumaas na ng gusto itong si Fluky Ino. At syempre yung mga naka-invest na rito kasi matagal po siyang naglalaro dito sa mababang presyo. Ayan, kung pagtitignan po natin, ayan, nag-consolidate po siya rito. At syempre bili lamang po tayo ng bili rito sa mababang presyo nito at yan, kung talagang solid po tayo na investor ni Fluky Ino ay nakarami na tayo rito. Malaki na yung ating na-accumulate dito na Fluky Ino token. Kaya syempre kung pag umakyat yan, napakataas yung kanyang inakyat. Ay syempre, bakit hindi ka magti-take profit dyan? Syempre, yung mga whales ay magti-take profit dyan. Yan, hindi naman po ibig sabihin na kung pag mga whales ay talagang hahawakan nila yan ng magpakailanman, yan, or walang hangganan. Yung mga whales na yan ay katulad din po natin ng mga small time investors na nagti-take profit na rin. Kaya yun nga lang, at yung mga whales na ito ay kung pag makapag-take profit ay magdudulot po sila ng impact yan sa presyo ng mga cryptocurrencies. O kung dito ay kay Fluky Ino ay yung mga whales dito ay syempre magdudulot ng impact yan. Kaya ayan, nakikita po natin dito sa kanyang QQE mode indicator na lumiliit po yung mga sukat nito. Ayan, nakakadalawa na po tayo kung pag mabubuo po yung ating QQE bar ngayon na mas maliit yung kanyang sukat ay ayan, nakakadalawa na po tayo na lumiliit na sukat ng ating QQE bars. Kung pag nagpatuloy pa ito ay malamang ay yan, mas babagsak pa itong si Fluky Ino. Yan. Pero yung sinyalis nito na makakabangon na siya ay kung pag mag-uumpisa ng lumaki yung sukat ng ating QQE bar. Kaya yan po yung binabantayan natin dito. Yung ating Hall Street indicator naman ay ayan po, matabang matawa. Ibig pong sabihin ay tuloy lamang yan.
Kaya yung kanyang pagbagsak ay correction lamang po yan. Katulad na rin po ng aking mga analysis sa ibang mga cryptocurrencies. Kaya yan, meron pa tayong isang magandang balita rito kay Fluky Ino at na-content ko na po ito. Ito po yung kanilang binabalak na sunugin. Yan, yung team developers po ng Fluky Ino. Nagkaroon na po ng approval sa proposal na ito na susunugin po nila ang 190.9 na billion na amount po ng Fluky Ino. 2% po yan ng total circulating supply ng Fluky Ino. At magaganap po yan sa March 9. Yan, March 9 po yan, Saturday 4 PM UTC. At ito po yung kaabang-abang. Pag mangyayari po ito ay sa tingin ko ay talagang magkakaroon ito ng impact sa presyo ni Fluky Ino at talagang posibleng mag-fluctuate ito or makakaranas ito ng price surge. Kaya abangan po natin yan March 9. Yan, March 9 po, 4 PM UTC time. Kaya yan po yung aking analysis dito kay Fluky Ino. Ayan, pullback lamang po ito. Posible po siyang magkaroon ng pullback hanggang dito sa ayan, nagsusilbing resistance line natin, pero sa tingin ko ay malabo po mangyari yan. Posibleng hanggang dito lamang po siya. Ayan, at magpapatuloy po siya ulit sa kanyang pag-akyat. Kasi bullish na bullish naman po tayo rito. Yung signal lamang po natin dito ay yung binabantayan po natin dito ay yung ating QQE bars dito na nabubuo. Kung pag nag-umpisa na po yung lumaki yung kanyang sukat, ay yan na po yung sinyalis natin na makaka-recover na si Fluky Ino or aakyat na ito sa hinaharap or sa susunod na mga araw. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.